Fact, boys and girls, pag-usapan natin yan. May mga imbensyon na talagang nakakawaw sa simula, pero sa huli, bigla na lang nawala o sinadyang sirain. Ang tanong ay, bakit ganito ang nangyayari sa ilang teknolohiya? Bakit may mga device na tila anda ng baguhin ang mundo, pero hindi natin ito natutuloy? Kasi nga, sa likod ng bawat imbensyon, may kwento ng kapangyarihan, interes ng kumpanya, o minsan, simpleng takot sa bago at kakaiba. Hi, I'm Asha, and this is Unseen ng Fact Your Daily. Isa sa pinakaunang halimbawa ay ang Warding Cliff Tower ni Nikola Tesla. Siyang nagdisenyo ng tower na kayang magpadala ng kuryente sa hangin. Wireless! Ang plano niya, kung maipatupad, libre ang kuryente para sa lahat. Pero ayon sa mga dokumento, nasira mismo ni Tesla ang kanyang imbensyon nang makita niyang delikado ang eksperimento. Bukod dito, may mga taong ayaw sa ideya ng libreng kuryente, kaya't hindi rin ito naituloy. Ang tanong ay, paano kaya kung maipatupad ang planong ito? Ang mundo, siguro iba ang takbo ng enerhiya natin ngayon. Kasunod nito ay ang Cloudbuster ni Wilhelm Reich, isang kakaibang device para gumawa ng ulan. Ang kanyang proyekto ay nainterbinya ng gobyerno, nasara ang kanyang laboratorio at pati ang prototypes at mga sulat niya ay iniutos na sirain. Nakakapanindig balat isipin na may teknolohiya na pwede sanang makatulong sa agrikultura o sa tagtuyot. Pero dahil sa takot at legal na usapin, nawala na lang. Noong 1970s, may lumabas na 200 mpg carburetor, isang imbensyon na reportedly kayang magbigay ng sobrang taas na fuel efficiency hanggang 200 milya kada galon. Ang tanong ay, bakit hindi ito nakilala o naipatupad? Ayon sa ilang ulat, sinupress ito ng mga malalaking kumpanya ng langis. Nakakalungkot kasi baka iba ang estado ng polusyon at ekonomiya natin kung nauso ang teknolohiyang ito. Hindi rin papahuli ang Starlight, isang fire-resistant material na kayang tiisin ang sobrang init. Na-demonstrate ito sa publiko pero ang formula mismo ay hindi kailanman na-release. Bakit? Kasi nga ang inventor ay nagdesisyon na huwag ipaalam ang sikreto at hanggang ngayon wala tayong makitang device na gawa sa Starlight sa industriya. Isa pa sa pinaka-iconic na kwento ay ang EV1 ng General Motors, isang early electric vehicle. Ito ay biglang kinansela at karamihan ng units ay pinugutan o kinawasak. Nakakalungkot kasi sa panahon ngayon, malaking tulong sana ito sa environment kung hindi pa nasilang maaga. Ang Betamax, isang digital video format ng Sony, ay technically superior sa VHS. Pero dahil sa pressure ng market at mga kumpanya, iniwan na lang ito at hindi na na-promote. Ang tanong ay, paano kung nanalo ang Betamax? Marahil mas maaga nating naranasan ang mataas na kalidad na video recording. Hindi rin pwedeng kalimutan ang wireless electricity transmission system ni Tesla. Marami sa kanyang kagamitan ang nasira dahil sa resonant frequencies na nagdulot ng structural damage. Ang konsepto mismo ng device ay pinatay sa lab na iyon, bagamat pwede sana itong magbago ng paraan ng paggamit natin ng enerhiya. Mayroon ding mga honorable mentions. Una, ang Rye Frequency Device, isang makina na sinasabing kayang sirain ng cancer cells gamit ang specific frequencies, na-suppress at nasira ang prototypes. Pangalawa, ang Ceramic Engine, isang high-efficiency auto engine noong 1980s na hindi na ituloy. At pangatlo, ang Microsoft Career Tablet, isang dual-screen tablet na kinansela bago pa man mailabas sa merkado. Kung iisipin mo, bawat isa sa mga device na ito ay may potensyal na baguhin ng lipunan, ekonomiya at teknolohiya. Pero sa halip na makita natin ang mga ito sa mainstream, naglaho sila dahil sa takot, kapangyarihan o simpleng interes ng ilang tao at kumpanya. Ang tanong ay,
Hanggang kailan natin pahihintulutan na ang inobasyon ay masupil ng sistema o takot sa pagbabago? Ano sa palagay mo? Comment mo nga sa baba. When we choose to see the unseen, that's when real change begins. Ako po si Asha, hanggang sa muli. Sumubaybay at matuto. Fuck yo baby. Yo, yo, yo. Fuck yo, fuck yo, fuck